Kinestyon ni Attorney Levito Baligod ang Department of Justice matapos magsampa ng 6 na bilang ng cyber libel at 4 na bilang ng perjury laban sa kanya at sa 18 dating sundalo. Hindi lamang ang pagsasampa ng mga kaso ang tinutulan ni Baligod, kundi maging ang paghahain ng mga ito sa magkakahiwalay na Regional Trial Court sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan. Ayon kay Baligod, nilabag din umano ng DOJ ang kanilang karapatan sa due process matapos agad isampa ang mga kaso nang hindi pa sila nabibigyan ng pagkakataong maghain ng motion for reconsideration. Binanggit din ni Baligod ang naging pahayag noon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng testimonya ng 8 dating security personnel na nagsumite ng joint affidavit. Ngunit nilinaw ng DOJ na naayon sa umiiral na mga panuntunan ang paghain ng mga reklamo. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakabatay ang venue ng bawat kaso sa umiiral na batas sa cybercrime at sa lugar kung saan naganap ang umunoy paglabag o kung saan naranasan ang pinsala. Ipinaliwanag din ng DOJ na ibinatay nito ang paghain ng mga reklamo sa Section 2.1 ng Rule on Cybercrime Warrants. Sa ilalim nito, maaring magsampa ng kaso sa lugar kung saan naganap ang krimen, kung saan matatagpuan ang ginagamit na computer system o kung saan nagkaroon ng binsala. Nagugat ang mga reklamo sa joint affidavit ng mga dating sundalo, gayon din sa mga press conference, panayam, social media post at iba pang online publications na naglalaman ng mga aligasyon hinggil sa umunoy iligal na pamamahagi ng pera. Sa ngayon, naninindigan ng kampo ni Attorney Baligod na lalabanan nila ang mga isasampang kaso at igigiit ang umunoy paglabag sa kanilang karapatan sa due process. Samantalang nananatiling matatag ang DOJ sa posisyon nitong naayon sa umiiral na batas at mga alituntunin ang paghain ng mga reklamo. Kinestyon ni Attorney Levito Baligod ang Department of Justice matapos magsampa ng 6 na bilang ng cyber libel at 4 na bilang ng perjury laban sa kanya at sa 18 dating sundalo. Hindi lamang ang pagsasampa ng mga kaso ang tinutulan ni Baligod, kundi maging ang paghahain ng mga ito sa magkakahiwalay na Regional Trial Court sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan. Ayon kay Baligod, nilabag din umano ng DOJ ang kanilang karapatan sa due process matapos agad isampa ang mga kaso nang hindi pa sila nabibigyan ng pagkakataong maghain ng motion for reconsideration. Binanggit din ni Baligod ang naging pahayag noon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng testimonya ng 8 dating security personnel na nagsumite ng joint affidavit. Ngunit nilinaw ng DOJ na naayon sa umiiral na mga panuntunan ang paghain ng mga reklamo. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakabatay ang venue ng bawat kaso sa umiiral na batas sa cybercrime at sa lugar kung saan naganap ang umunoy paglabag o kung saan naranasan ang pinsala. Ipinaliwanag din ng DOJ na ibinatay nito ang paghain ng mga reklamo sa Section 2.1 ng Rule on Cybercrime Warrants. Sa ilalim nito, maaring magsampa ng kaso sa lugar kung saan naganap ang krimen, kung saan matatagpuan ang ginagamit na computer system o kung saan nagkaroon ng binsala. Nagugat ang mga reklamo sa joint affidavit ng mga dating sundalo, gayon din sa mga press conference, panayam, social media post at iba pang online publications na naglalaman ng mga aligasyon hinggil sa umunoy iligal na pamamahagi ng pera. Sa ngayon, naninindigan ng kampo ni Attorney Baligod na lalabanan nila ang mga isasampang kaso at igigiit ang umunoy paglabag sa kanilang karapatan sa due process. Samantalang nananatiling matatag ang DOJ sa posisyon nitong naayon sa umiiral na batas at mga alituntunin ang paghain ng mga reklamo. Kinestyon ni Attorney Levito Baligod ang Department of Justice matapos magsampa ng 6 na bilang ng cyber libel at 4 na bilang ng perjury laban sa kanya at sa 18 dating sundalo. Hindi lamang ang pagsasampa ng mga kaso ang tinutulan ni Baligod, kundi maging ang paghahain ng mga ito sa magkakahiwalay na Regional Trial Court sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan. Ayon kay Baligod, nilabag din umano ng DOJ ang kanilang karapatan sa due process matapos agad isampa ang mga kaso nang hindi pa sila nabibigyan ng pagkakataong maghain ng motion for reconsideration. Binanggit din ni Baligod ang naging pahayag noon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng testimonya ng 8 dating security personnel na nagsumite ng joint affidavit. Ngunit nilinaw ng DOJ na naayon sa umiiral na mga panuntunan ang paghain ng mga reklamo.
Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakabatay ang venue ng bawat kaso sa umiiral na batas sa cybercrime at sa lugar kung saan naganap ang umunoy paglabag o kung saan naranasan ang pinsala. Ipinaliwanag din ng DOJ na ibinatay nito ang paghahain ng mga reklamo sa Section 2.1 ng Rule on Cybercrime Warrants. Sa ilalim nito, maaring magsampa ng kaso sa lugar kung saan naganap ang krimen, kung saan matatagpuan ang ginagamit na computer system o kung saan nagkaroon ng binsala. Nagugat ang mga reklamo sa joint affidavit ng mga dating sundalo, gayon din sa mga press conference, panayam, social media post at iba pang online publications na naglalaman ng mga aligasyon hinggil sa umunoy iligal na pamamahagi ng pera. Sa ngayon naninindigan ng kampo ni Attorney Baligot na lalabanan nila ang mga isasampang kaso at igigiit ang umunoy paglabag sa kanilang karapatan sa due process. Samantalang nananatiling matatag ang DOJ sa posisyon nitong naayon sa umiiral na batas at mga alituntunin ang paghain ng mga reklamo. Kinestyon ni Attorney Levito Baligod ang Department of Justice matapos magsampa ng 6 na bilang ng cyber libel at 4 na bilang ng perjury laban sa kanya at sa 18 dating sundalo. Hindi lamang ang pagsasampa ng mga kaso ang tinutulan ni Baligod, kundi maging ang paghahain ng mga ito sa magkakahiwalay na Regional Trial Court sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan. Ayon kay Baligod, nilabag din umano ng DOJ ang kanilang karapatan sa due process matapos agad isampa ang mga kaso nang hindi pa sila nabibigyan ng pagkakataong maghain ng motion for reconsideration. Binanggit din ni Baligod ang naging pahayag noon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng testimonya ng 8 dating security personnel na nagsumite ng joint affidavit. Ngunit nilinaw ng DOJ na naayon sa umiiral na mga panuntunan ang paghain ng mga reklamo. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakabatay ang venue ng bawat kaso sa umiiral na batas sa cybercrime at sa lugar kung saan naganap ang umunoy paglabag o kung saan naranasan ang pinsala. Ipinaliwanag din ng DOJ na ibinatay nito ang paghahain ng mga reklamo sa Section 2.1 ng Rule on Cybercrime Warrants. Sa ilalim nito, maaring magsampa ng kaso sa lugar kung saan naganap ang krimen, kung saan matatagpuan ang ginagamit na computer system o kung saan nagkaroon ng binsala. Nagugat ang mga reklamo sa joint affidavit ng mga dating sundalo, gayon din sa mga press conference, panayam, social media post at iba pang online publications na naglalaman ng mga aligasyon hinggil sa umunoy iligal na pamamahagi ng pera. Sa ngayon naninindigan ng kampo ni Attorney Baligot na lalabanan nila ang mga isasampang kaso at igigiit ang umunoy paglabag sa kanilang karapatan sa due process. Samantalang nananatiling matatag ang DOJ sa posisyon nitong naayon sa umiiral na batas at mga alituntunin ang paghain ng mga reklamo. Kinestyon ni Attorney Levito Baligod ang Department of Justice matapos magsampa ng 6 na bilang ng cyber libel at 4 na bilang ng perjury laban sa kanya at sa 18 dating sundalo. Hindi lamang ang pagsasampa ng mga kaso ang tinutulan ni Baligod, kundi maging ang paghahain ng mga ito sa magkakahiwalay na Regional Trial Court sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at San Juan. Ayon kay Baligod, nilabag din umano ng DOJ ang kanilang karapatan sa due process matapos agad isampa ang mga kaso nang hindi pa sila nabibigyan ng pagkakataong maghain ng motion for reconsideration. Binanggit din ni Baligod ang naging pahayag noon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng testimonya ng 8 dating security personnel na nagsumite ng joint affidavit. Ngunit nilinaw ng DOJ na naayon sa umiiral na mga panuntunan ang paghain ng mga reklamo. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nakabatay ang venue ng bawat kaso sa umiiral na batas sa cybercrime at sa lugar kung saan naganap ang umunoy paglabag o kung saan naranasan ang pinsala. Ipinaliwanag din ng DOJ na ibinatay nito ang paghahain ng mga reklamo sa Section 2.1 ng Rule on Cybercrime Warrants. Sa ilalim nito, maaring magsampa ng kaso sa lugar kung saan naganap ang krimen, kung saan matatagpuan ang ginagamit na computer system o kung saan nagkaroon ng binsala. Nagugat ang mga reklamo sa joint affidavit ng mga dating sundalo, gayon din sa mga press conference, panayam, social media post at iba pang online publications na naglalaman ng mga aligasyon hinggil sa umunoy iligal na pamamahagi ng pera. Sa ngayon naninindigan ng kampo ni Attorney Baligot na lalabanan nila ang mga isasampang kaso at igigiit ang umunoy paglabag sa kanilang karapatan sa due process. Samantalang nananatiling matatag ang DOJ sa posisyon nitong naayon sa umiiral na batas at mga alituntunin ang paghain ng mga reklamo.